Minsan ka lang bumoto. Pero it affects your paycheck every single day. Kaya pag-usapan natin how election impacts your career. Tara! We check different credible sources like PSA, BSP, and even World Bank in order to have an overview of significant career data points from the past 4 administrations. So simulan natin sa minimum wage rate. Back in 2010, the minimum wage was 385 pesos. In 2015, 481. 2022, 537. And today, it's at 645 pesos. So makikita naman natin na nag-i-increase siya over the years. Pero sapat ba yun? Let's look at the inflation rates. For this one, it really fluctuates as various economic factors are involved, mainly crisis and of course the pandemic. But then again, maraming efforts ang pwedeng gawin ng gobyerno to keep it low. Take note that the healthy inflation rate is around 2% lang. Pero hindi nagmamatter ang inflation rate kung wala kang namang trabaho. Tignan naman natin ang unemployment rate. Noong 2004, ang peak unemployment rate is at 11%. 2015 at 6.3%. 2019, 5.3%. And noong 2024, 3.8%. As you can see, different administrations sobrang nakaka-affect sa working professionals. And of course, sa working class. Nag-interview kami ng mga working professionals at nagtanong kung may maitutulong ba ang mga government at civic leaders sa mga manggagawa. Ano kaya yun? Panoorin natin to. Sir, anong name mo at ano ang role mo? Roy, isang QA engineer. Tingin mo kung meron mang maitutulong or dapat baguhin ang susunod na leader para sa mga manggagawa natin, ano ito at bakit? Sana ayusin yung universal health benefits na isang manggagawa kasama na ang benefits ng pamilya nila at mga dependent nila. Bakit ito ang naisip mo, Roy? Kasi ngayon, mahirap magkasakit, mahal ang mga gamot, mahal magpa-doktor, mahal ang pagpunta sa ospital. Sa current state ng economy ng Philippines ngayon, sa tingin mo, magkano ba talaga ang ideal na maging minimum wage ng isang manggagawang Pilipino? Not just to survive but also to thrive. Sa akin is 50K. Bakit? Kasi ngayon, hindi lang naman sa Pilipinas, pero sa buong mundo, ang taas ng inflation rate. Ang taas ng pangangailangan sa buhay, pagkain, ang transportation, ang bahay, ang renta. So kailangan talaga lumebel ang Pilipinas sa inflation rate ng buong mundo. Which is 50. Sa ngayon, tingin ko nga hindi lang 50K. Dapat more than 50K pa sa isang empleyado. Anong name mo at ang iyong trabaho? Ako si Calvin, isa akong software developer. Sa tingin ko yung revision ulit ng taxation natin. Kasi marami na rin tayong mga nadagdag ng mga bagong pinanggagalingan ng tax. Siguro magandang gawin yung revision ng train law para makatulong sa mga manggagawa. In terms of taxation, masyado bang malaki ang kinakaltas sa mga manggagawa at ano ba ang nararamdaman ninyo sa mga nakakaltas na tax in return? Sa tingin ko malaki, lalo na yung mga nasa middle. Tapos yun, hindi mo rin naman siya lagi nakikita na visible kung saan pupunta yung taxation. So I think isa rin sa malaking kumakaltas sa sweldo ng mga manggagawa. Ganun din pagka nagkaka-inflation, yung tax natin stick lang naman siya, walang changes. So syempre, nakaka-apekto rin yung sa take home sana ng isang manggagawa. Tumataas din yung mga bilihin. Diba? So hindi siya balance, Sa tingin ko nandito sa 40. Bakit? Sa tingin ko ito yung enough na makasurvive ka, lalo na kapag nasa city area ka, sa rent, yung cost of living, tapos makakabili ka pa rin ng mga pangangailangan mo outside do sa necessities mo. Para yung gumanda yung takbo ng buhay mo, yung ito yung parang sa tingin ko starting na enough. Sir, anong name mo at ano ang current job mo? Ako nga pala si Jonathan, product designer. Digitalization ng mga siguro infrastructure, ng mga systems. Siguro dahil sa exposure ko din sa work ko, parang ang dami sanang potential na maapektuhan niya iba't ibang sectors, industries, kunwari sa health, sa finance, matutulungan yung transparency, matutulungan yung kumbaga efficiency ng mga systems. Parang taking advantage dun sa meron ng market ng tech dito sa job market ng tech dito sa Pilipinas. Kaya parang take advantage sana natin yun. Tulungan natin mag-deploy, tulungan natin yung adoption. Malaking bagay siya. Malaking bagay kung kunwari matutulungan ng next leader yung adoption ng digital systems. Kumbaga makakatulong to create jobs. Oo naman, syempre. Kasi madami ngayon
at least sa mga circle ko na naghahanap ng work outside of the Philippines. Kumaga parang mga remote works, remote clients. Pero at the same time, pagka titingnan mo yung mga dito sa mga businesses, mga systems natin dito, ang dami pa din pwedeng i-improve. Kumbaga madami pa din talagang isosolve na problems digitally. So sayang lang kung kunwari hindi natin nakaka-capitalize yung skill ng job ng mga tao dito. Naghahanap pa sila sa ibang parang lume-level tayo sa global skill level pero hindi lang natin-take advantage ng local scene. Siguro nasa 40K. Pero ang catch dyan, kailangan matulungan din ng government yung mga businesses na makapagpasahod ng 40K. Kasi kumbaga parang baka mamaya mapuntang pressure is yung mga business owners din. Tapos hindi rin naman natutulungan yung mga businesses to Yun yung reservation. Yun yung reservation ko. Kasi kung ang tanong lang is parang kung paano magta-thrive or kung ano yung kailangan ng mga tao. Sa mga gastusin pa lang ngayon, parang maganda sana ganyan nasa 40. At saka yung emotional welfare ng mga tao, matutulungan siya ng hindi na sila naghahabol ng survival mode. Alam mo yun, parang babiyahe ka na nga mula Bulacan papuntang Makati, tatrabaho ka tapos parang kikitain mo 17K. Parang, alam mo yun, parang araw-araw 5 hours yung biyahe mo. Kumaga, alam mo yun, parang hirap i-justify. Pero at the same time, yun yung reality ngayon. Mas engaged yung economy din. Kasi kung kunwari, yung mga tao ngayon, kung ganyan na yung sinasahod, minimum, mas aandar din yung mga businesses mas aandar din yung, mas willing gumastos yung mga tao, mas kaya nang mag-thrive ng mga businesses. I'm on software engineer. Sa tingin ko, kailangan may mag-oversight or mag-check doon sa sa energy kasi habang tumatagal pataas ang pataas na at least bumaba man lang yung binabayarang kuryente. So yun, isa yan sa malaking factor. And then siguro kung mag-add ako ng isa pa sa tech person, siguro yung merong tumingin din or mag-focus sa education system natin. Specifically, as a tech person, kailangan mag-level up na tayo, nasa AI age na. So, kung meron man pwede mag-suggest noon. I don't know if kung pwede siya i-legislate or something na tutukan ng natin na executive sa Department of Education. Something like that. Hindi simple, but I think 40K. So, for me, dito ako. So, my reason is, kung i-consider mo as kunyari ikaw nabubuhay ka lang na mag-isa, so yung bayad sa kuryente, syempre ngayon yung pan-load mo actually na siya pangailangan na siya, hindi na siya yung optional. So kailangan mo na rin siya sa pang-araw-araw, and then pamasahe, and then tingin ko sa pagkain, I think since 40K 20 babawasan pa ng tax, let's say mauwi na lang yan more or less 36,000 or 18,000 per cut-off. Hindi ko nangungupahan ka pa. So, ibabawas mo pa yon. So, pagpalagay na lang natin, 15,000 na lang yung makukuha mo per cut-off o so per sahod. Then, pang-araw, babudgetin mo po sa pagkain, pamasahe, tsaka kuryente, may tubig pa, tsaka tingin ko reasonable yung mababa pero pwede na. Aldrin, Senior Software Engineer. Siguro ang dami kasi ngayong like mga contractual base na employee na for 6 months wala na silang work after na hindi sila ma-regular. Siguro yung mga partner, yung parang seguridad ba na may trabaho ko hanggang for ilang years. And benepisyo siguro na like yung mga 13th month SSS, I think important siya especially kung magtatrabaho ka for ng maraming taon. Sabihin na natin na nangungupahan ka for 10K, tapos kuryente mo 3 to 5K o tubig. Pero kung kasama yung leisure siguro 40K. Pero kung ako personally, dito ako. Kumbaga sa 50 is aside sa nabuhay nila yung pamilya nila, nakatikim rin sila ng mga kasarapan kahit papano. Oo, siguro pork chop, ganun. Napaka-specific naman, Aldrin. Nakakatawa. Before we continue, short message lang from our sponsor MMDC. If you're someone looking to pursue a career in tech,
look no further than MMDC or Mapua Malayan Digital College. 7.5 hours lang a week yung classes nila. Very flexible. May classes from morning, afternoon, and night. So, sobrang applicable if you're a working professional. Plus, no exams, guys. So, MMDC focuses on projects, problems, and cases to help you prepare for the real world. So, ano pang hinihintay nyo? Check out their website at mmdc.mcl.edu.ph and check out their socials at Mapua Malayan Digital. Thank you, MMDC, for sponsoring this video. Kahit pa paano napagbigyan kami ng mga nakasalamuhan namin sa kalsada, pamakuha ng insights nila. And totoo lang, lahat ng sinabi nila, it makes sense. Nararamdaman din natin kung totoo. Lalo na yung part na sapat ba talaga yung minimum wage ngayon, di ba? Nagtitipid, gagawa ng paraan, makakasurvive. Pero paano yung future plans nila? And tsaka, they always say na most households is one medical emergency away from being, yung matatanggal yung mga savings nila. Pinili nila halos 40,000. Tapos may pumili ng 50,000. Walang pumili ng 30 and 25. Para sa akin kasi yung 40,000, example, nag-make sense siya eh. Halos ang renting ngayon, 12,000 yata, usual, no? So, balik nga tayo dun sa charts na about sa minimum wage. Ang layo from the sentiments of the massa, no? Actual working people, kung ano dapat yung minimum. Given those factors, nakita natin yung mga sentiments ng mga working professionals, no? Ngayong dadating na halalan, ano ba yung mga kailangan i-review natin? Ano ba yung mga kailangan tingnan natin na mga polisiya na mga kakandidato para masabi natin na they would be impactful or makakatulong dun sa landscape ng mga working professionals. No? So number 1, job creation policies. Of course, nabanggit natin to, the unemployment rate sobrang tumataas. Lalo na ngayon with the rise of technology, madaming mawawala. Kailangan the candidates na pipiliin natin would have a foresight as well kung ano ba dapat yung gawin para makasabay din yung Pilipinas sa pagbabago ng mga technology. To create opportunities mismo, education system, di ba? Doon magsisimula yun eh. Yung pag-upskill sa mga tao. Yun eh. Pinag-usapan natin yung job creation. I think important din yung job security. Diba? Maraming ang jobs pero nakukuha mo ba siya or nagsistay ka ba doon? Or qualified ka ba doon? Tsaka yung na-mention na parang madaming contractual lang. Yes. Contractualization. Hanggang ngayon, issue pa rin yun, diba? So, kailangan ma-address din. Number 2, kung kanina it's creation ng jobs, syempre, kailangan naman natin worker protection laws. So, madami dahil kulang ng trabaho dito sa Pilipinas, madami tayong naririnig na, sige, mag-abroad ako. Pero madaming naabuso, mga ganyan. So, scam. Na-scam na, hindi pala totoo yung mga agency, etc. So, kailangan din natin yun. Number 3, of course, yung education and upskilling part din. Dapat makita natin yung sa policy nila. Ano yung mga plans nyo and paano nyo ipaprioritize yung digitalization, yung nabanggit natin, and pag-upskill ng mga current workers or current workforce natin. Pag nagtrabaho ka na dito sa Pilipinas, bahala ka na. Wala nga. Swerte kami mapunta kang company na nagbibigay ng free trainings. Mga trainings, Pero halos kailangan mo na lang galingan. Ang next nila is promotion para matuto self-study, di ba? Wala namang masama doon eh. Pero what more kung merong programa na gagawin para matulungan ka? Last but not the least, kanina nabanggit natin puro mga working professionals. No? But of course, we have entrepreneurs as well. So kailangan ding tingnan nila ano ba yung mga programs ng mga kandidato to support, hindi yung mga big corporations lang, but the micro and small and medium enterprises. Exactly. Kung matutulungan yan ng government, para na rin nilang tinulungan yung workers. Kasi, ano yun eh? Kaya-creating ng jobs. Nag-create ng jobs. Yun yung mangyayari. And of course, alam naman natin, MSMEs and laborers are the backbone of the economy. Yes. And I think it also helps yung mga cities, yung mga local government units or LGUs. Meron silang mga kanya-kanyang initiatives to support startups or MSMEs like you said. No? So I think it's also good and I think dapat masuportahan din siya ng mga entrepreneurs din. Kung may mga advice kayo sa audience natin guys, tungkol sa upcoming elections, ano yun? Ang kadalasang nananaig pagka bumuboto tayo is, teka, anong partido ba to? Ano ba yung mga, sino ba yung mga affiliates niya, no? But I think we should move past that. Kailangan mas maging mapanuri tayo. Ano ba yung mga polisiya that concerns me? And of course, tingnan mo yung credibility and yung track record nila kung talaga nagagawa ba. Habaan lang din nila yung, aside sa wag basta-basta magpadala sa social media, sa akin din habaan din nila yung PC nila sa pag-intindi, sa pag-research or what. Parang ginagawa nila sa trabaho nila, di ba? Nag-taste sila, hinaba nila yung pasensya nila para makuha nila yung next na role or ma-promote sila. Same din dito na
hanggat maaari, long-term tayo mag-isip. May mga instant na mararamdaman ka or makukuha ka kagad sa ibang mga kandidato, pero tandaan mo, ilang taon niya nauupo eh. So, yung long-term yung isipin natin. Nasabi mo kanina, wag mag-rely sa social media. Maraming ibang sources. Please don't rely on social media. Pero marami namang sources online. Maraming nag-share ng information about sa candidate. So please do your research. And yun, belated Happy Labor Day. And please vote wisely sa upcoming elections. As always, we're rooting for you. Galingan mo. Todo.